As we enter the new norm, the church has made it into the digital platform so we may worship and celebrate the goodness of God. We want to connect with you through our social media sites. Every Sunday, we invite you to join us in our I Celebrate livestream that can be viewed in our Facebook page and YouTube channel. Like us in our Facebook page for latest updates. Subscribe and ring the notification bell in our YouTube channel to watch our encouraging videos. Follow us on Instagram to see what's happening inside the church. And follow us on Twitter for a daily reminder. Don't forget to like and share this video, then comment down below where you are watching this live stream video. Remember, you are blessed to be a blessing. God bless you. Let us pray. Almighty Father God, thank you so much, O God, today. Thank you for your blessing. Thank you for enabling us to meet once again today. Holy Spirit, we acknowledge your presence and we declare that you are first in our life, in our ministry, in our job, in our studies, in our finances, and even in our relationship in our family. You are first in our business. You are first in everything we do. Lord, we declare that without you, we cannot do anything and we are nothing. Thank you so much, O God. May you bless us today. May you anoint us, both the listening and the speaking, so that we will come full and whatever our need today will be met by your word. Minister to us, O God, through your word, not only to them, but me personally, O God. I ask you to minister also to me. These things, O Father, we ask in Jesus' name. Amen and amen. Happy Sunday! Last week we learned asking and giving are strong actions of faith. Sabi nila, you cannot love without giving. Same thing, you cannot have faith without giving. Giving is an action that requires faith. So also, you cannot ask without believing. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it shall be yours. What a strong promise by the Lord Jesus Christ. Whatever you ask, believe in prayer that you have it, and it's yours. So nangako siya, it's yours. So you cannot pray, you cannot ask without faith, without believing that the Lord will give it to you. Diba? So pag nanghingi tayo, kailangan ng faith niyan. And dapat pag nanghingi talaga tayo, then tayuan natin. Diba? Last week, we focused on asking and giving as actions of faith in connection with provision, supplies, needs, petitions. But today, there is something that we must ask, we must also give in connection with faith. We cannot say that we have really genuine faith without asking and giving this, not once, not twice, but throughout our lifetime. This kind of asking and giving is mandatory for all believers, even for non-believers alike. So this is mandatory if we are to have a good relationship with people, most especially with our family. And it is given in the next verse that pertains to asking and giving for supply and for our need. Diretso tayo. Mark 11:25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. One strong act of faith is giving forgiveness. Giving forgiveness or releasing forgiveness requires faith. Because sometimes or most of the times it's difficult.
Sometimes kasi we cannot release forgiveness because at the back of our mind, we are thinking or we are entertaining this thought. Kung i-forgive ko ba siya, may mangyayari ba? Magbabago ba siya? Magsisisi ba siya? Or sometimes, bakit ko papatawarin na hindi naman ang hihingi ng patawad? Those things hinder us from releasing forgiveness. Paano kung wala namang nabago? O paano kung pabalik-balik lang? Marami sa atin, ganun ang experience. We forgive, nanghingi ng tawad, pinatawad, tapos yun na naman. After a while, magaling lang sa simula. Paano yan? Hindi na ba tayo magpapatawad? Ito yung tatandaan natin. Nung pinatawad tayo ng Panginoong Hesukristo, pag ang Panginoong Hesukristo ang God nagpatawad, para yon sa pinatawad. It is for the one whose sins are forgiven. Pero pag tayo naman, yung sinasabi kong giving and asking forgiveness, it is between us and the people who offended us. Most especially, yung mga malapit sa atin. Always remember this, madaling patawarin yung hindi masyadong masakit ang nagawa sa'yo. So, ang tatandaan natin, mas mahal mo, mas masakit pag nasaktan ka niyan. Di ba? Kasi, look, kung magsalita yung kapitbahay mo, o kung kaya yung sa kabilang baryo, ano ngayon yun sa'yo? Di ba? Tama? Kung i-chismis ka nila, ano ngayon sa'yo yan? Pero pag ang nag-chismis sa'yo, kapatid mo, or mahal mo sa buhay, o kaibigan mo, pag nag-chismis sa'yo, ibang usapan yan. O nagtaksil sa'yo yung kasama mo sa organisasyon, pero hindi mo naman siya kaibigan, wala yan. Pero pag ang nagtaksil sa'yo, kaibigan mo, ibang usapan yan. Lalo na kung best friend mo. At lalo na kung boyfriend mo. At lalong-lalo na kung asawa mo. Masakit, di ba? Mas mahal mo, mas matindi ang sakit. Ngayon, itong pagpapatawad, pag God ang nag-grant sa atin, grinant niya naman, di ba? Para yan sa atin. Para yan dun sa pinatawad. Pero, yung tanong natin na kung magpapatawad ba ako, kung papatawarin ko ba siya, may mangyayari ba, may mababago ba, may maiiba ba, di ba? Kung wala naman, wag na lang. Ito po ang i-consider natin. Ang pagpapatawad, hindi yan para sa naka-offend. Ang pagpapatawad, yan ay para sa na-offend. Kasi kapag hindi po tayo nagpatawad, nakatali tayo dun sa bad memory. Tuwing may mga bagay, event, date, may magpapaalala sa atin For example, boyfriend. Pinagtaksilan ka ng boyfriend mo o girlfriend mo, may magpapaalala talaga. Yung favorite color niya, yung paborito niyong kinakainan. Halimbawa, lagi kayo sa Jollibee. Tuwing makakakita ka ng Jollibee, maaalala mo yung bad memory niya, yung pagtataksil niya sa'yo. Diba? Yung pinagpalit ka niya sa iba. Maaalala mo yan, diba? Tama? Lalo na kung asawa mo siya, maaalala mo yan. Okay? So, yung smell ng perfume, diba? So, hindi mo matatakasan, nakatali ka dun sa bad memory. Lagi na lang may magpapaalala sa'yo. Yung bang makakita ka ng kamukha niya, biglang tatalon yung puso mo na siya yun, diba? Okay? So, mabubuhay, very fast marirecall natin yung bad memory. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi mo release yung forgiveness, nakatali ka, nakakulong ka dun sa bad memory na yon. And that bad memory is painful memory. It goes with pain. Mas mahal mo, mas masakit di ba? Correct? So, nakatali ka dun sa pain. Every time na yung memory marirecall mo, yung kulay ng damit, yung style ng damit, yung music, tuwing maririnig yung kumanta, nung paborito nyong kanta, ang bigat. Buti sana kung may specific song, isang song lang. Paano kung klase ng kanta, halimbawa classical, ang hilig niya sa classical music, tuwing makakarinig ka ng classical music, para kang pinapatay. Kung hindi ka nakapagpatawad, nakatali ka, nakakulong ka sa bad memory, saka painful memory, masasaktan ka pa ulit-ulit. Saan ka pupunta? Nakatali ka sa fear.
Nakakulong ka sa fear. Kasi hindi ka maka-move on. Lagi kang may takot. Kasi nandun yung pain eh. Kung nandun yung pain, bakit ka magtatry ng bago? Di ba? Okay? Takot kang sumubok ng bago. O yung iba naman, sobrang lakas ng loob gumawa ng bago, hindi para sumubok, kundi para maghiganti. Di ba? So nakakulong tayo doon. Kung hindi man pain, tayo nakakulong tayo sa anger, sa revenge. Yung iba, gustong tumakas. Sa pagtakas mo, liliit ang mundo mo. Lulungkot ang buhay mo. Diba? Kasi tatakas ka, iiwasan mo yung mga bagay na yun. Iiwas ka sa tao. Halimbawa, nasaktan ka ng babae, iiwas ka sa mga babae. O nasaktan ka ng lalaki, yan yung common. Yung mga babae, iiwas sa mga lalaki. Sasara nila ang pinto ng puso nila para dun sa mga dumarating sa buhay nila. Nag-o-open ng door si Lord pero hindi nila binubuksan. Bakit? Ang tingin nila, pare-parehas na lang ang lahat mga lalaki o parehas na lahat ng babae. Okay? So, liliit yung mundo mo, lulungkot ang buhay mo, iigsi ang buhay mo. Diba? Yung iba, nakarinig ako ng advice, sabi nila, dati kasi may pinagdaanan akong problema na heartbroken ako, na ikwento ko sa inyo nung nakaraan, di ba? I was heartbroken. May nag-advise sa akin, travel ka boy, sabi sa akin. Pero pag travel mo, nagsubok ako, pero pag travel mo, at the end of the night, paggabi, malungkot ka pa rin. Ako ang takasan ko nun, alam nyo kung ano? Trabaho. Pinatay ko yung sarili ko sa trabaho kasi tuwing magkatrabaho ako, workaholic ako eh. I really love my work. Kaya ako, my work, I consider it as friend. Kasi there was a time in my life na naging takbuhan ko siya, pero at the end of the evening, pag hindi ka makatulog, iiyak ka dahil sa pain. Yun yung time. Naggrabe ang prayer ko kay Lord. I was asking for a woman I'm going to love for the rest of my life. I made that a promise. Pag binigay niya, I commit myself. Mamahalin ko ang babaeng yan. Yan si Ma'am Christine Yong. No? So, travel. Ang problema, it's temporary. Superficial. Panakip butas lang ba? Okay? O kung kaya sabi nung isa, nagpapaalala sa iyo yung date when darating tong date na to. Siyempre, meron kayo anniversary. Okay, lalo na kayong babae, ang hilig niya, nagse-celebrate pa yun ng mansari. Dati nga, hindi ko alam di ba? Mansari, every time na darating yung date, halimbawa, sinagot ka niya ng 5, every 5, tuwing papatak yung 5 na date, maaalala mo yun, may pain. Di ba? Yun kasi yung sineselebrate niya yung mansari. Okay? O kaya nung brine ka, nung iniwan ka niya, nung pinagpalit ka, natandaan mo yung araw na yun. Yun ang matindi, araw. Halimbawa, Friday yun. Every time na papatak ang Friday, maaalala mo, nakakulong ka. Diba? It doesn't work. Yung tatakpan mo para yung pintura may dumi. Yung pintura, diba? Nakita mo sa mga kisame o sa wall, may mga watermarks. You try to cover it with a new paint, pero anong mangyayari? Lalabas at lalabas pa rin. Bakit? Kasi hindi mo kayang takpan ng bagong pintura yung dumi. Kailangang linisin mo muna yung dumi or gumamit ka ng seal. Ang tawag doon, sanding sealer. Yun yung releasing forgiveness. Hindi mo ma-enjoy ang bagong paint, ang bagong color. You cannot have a new color sa buhay mo. Hindi ka makapagsimula kung walang forgiveness. Forgiveness releases you, not the other person. Somehow, the other person also. Kasi kung repentant siya, nalaman niyang finorgive mo siya, then happiness will come to his life. Yung blessing, magtutuloy-tuloy sa kanya, magtutuloy-tuloy din sa iyo. Pag hindi ka forgiving, must stop ang blessing. Hindi darating yung Mark 11:24. Bakit? Kadugtong nun yung Mark 11:25. Madalas gusto natin 11:24, pero ayaw natin ng 11:25. Diba? Hindi natin babasahin yung 25, hanggang 24 lang tayo. Diba? Pero yun ang susi ng Mark 11:24, releasing of forgiveness. May kakilala ko, naloko siya nung lalaki na dapat papakasalan siya. Alam mong ginawa? Ang ginawa niya, gusto niya siguro somehow at the back of her mind, maghiganti dun sa lalaki. Gusto niyang patunayan na she can also find somebody to replace
him right away. She entered into another relationship and it fell. It fell faster than it happened. Then gusto niya ring makabawi dito, hindi niya matanggap. Another person came along and it ended faster than it happened. Mas mabilis, naiwan siyang nasaktan. Di ba? Huwag kang papasok sa isang relasyon kung ang intention mo is maghiganti. Dapat may forgiveness. Lagi namin tinatanong, nakapag-forgive ka na ba? So pag hindi ka nakapag-forgive, entering into another relationship after a broken relationship will not do it. It's just like painting a dirty wall. Lalabas yung dirt and mas pangit. Diba? Kasi nagsayang ka ng pintura. Releasing forgiveness seals the pain, seals the dirt. It enables you to start anew. Diba? So, if you want to revenge, don't do it. The best revenge is forgiveness. Ang second best revenge, massive success. Malalaman mo pag nag-forgive ka eh. Kasi mag-flow yung blessing. Ulitin ko, kasi pangako ni Lord yan eh. Pag nag-release ka ng forgiveness, that is Mark 11:25. Mag-flow yung blessing. Hindi maka-flow yung blessing without releasing forgiveness. So pagka nag-release ka ng forgiveness, it will make your life beautiful again, colorful again. Makasimula ka, gaganda ka. Makikita mo ang isang taong hindi nag-release ng forgiveness, pumapangit. Kasi malungkot ang buhay, marami siyang iniiwasan, marami siyang hindi tinatanggap, marami siyang hindi pinapapasok sa buhay niya. Maraming tao sinasaran niya sa buhay niya, pati kaibigan, pati mga kapatid, pamilya, sinasaran niya sa buhay niya. Diba? So, liliit ang circle of friends niya. Remember, people needs people. Hindi tayo maka-exist. This COVID proved that kailangan natin ng tao. Hindi sapat yung puro Zoom. Pag mag-isa ka, wala yung pamilya mo. Kahit na maghapon kayo, araw-araw, 24/7, nagka-Zoom kayo hanggang mamagayon tenga mo. Diba? Hindi sapat, bitin. Iba yung nagkikita kayo ng physical. Kasi pamilya mo yan eh. We are social beings. We are emotional beings. We need people to exist, di ba? Heart needs a heart. We need people. Pero kung isa-shut off mo yung mga tao sa buhay mo, maraming teachers, di ba? They are in pain. Minsang may nanligaw na sakta ng lalaki, hindi na nag-asawa, di ba? Binuhos ang lahat ng oras nila sa mga estudyante. Diba? Iba yung pagmamahal mo sa estudyante, pagmamahal mo sa trabaho, iba yung pagmamahal mo, iba yung level ng pagmamahal mo sa magiging asawa mo. Hindi ko sinasabing hindi ka pwedeng maging maligaya ng single ka. Ang sinasabi ko lang is iba yung level ng relationship na yon na pwede mong sanang ma-enjoy if you give forgiveness. Hindi ko sinasabing kung nakikinig ka na hindi ka nag-release ng forgiveness. Ang sinasabi ko lang, posible, di ba? Why not entertain that idea na baka nga, di ba? Madali kasing sabihin na nag-forgive tayo, pero iba yun talagang nag-forgive. Kasi pag nag-forgive ka na, happy na ulit yung buhay mo. Hindi yan nakikita sa ngiti, o smiley, di ba? Or emoticon, or emoji. Hindi yan nakukuha dyan. Or GIF ba yun? Okay? Yung diba? So, hindi yan nakukuha doon. Okay? Alam nung mga tao sa paligid natin kung totoong masaya tayo. Minsan, bonggang-bongga yung pinapakita natin sa labas. Pero ano tayo pag wala na sa camera? Diba? Maraming pamilya na nasave sana kung natutong magbigay, magpatawad. Diba? So, sa Raffy Tulfo, di ba? Si Idol Raffy, sabi ng mga tao, di ba? Hindi ako suki ni Raffy Tulfo, pero na-appreciate ko yung ginagawa niya, no? Yung mga Tulfo brothers, na-appreciate ko yung mga ginagawa nila, no? And they are really good supporter ng government, no? Malaki ang nako-contribute nila. Si Raffy Tulfo, iba yung
tema ng show niya, no? It's about family relationship, no? So, laging nakikinig niyan yung wife ko, no? And dahil marami kang matututuhan, it's about relationship. Although masakit sa puso, no? Dahil nakikita mo mga betrayals, mga pagtataksil, ang laman ng mga topic. But, ang effort ni Rafi Tulfo is kung pwedeng masave, isi-save niya, no? And marami sanang masisave na pamilya kung marunong tayo magpatawad. Maraming hindi nare-restore dahil hindi marunong magpatawad. Remember, people are people, they make mistakes. We need people, but people makes mistake. People can hurt us. The more we love, the more we're hurt. The more the offense, and the more dapat tayong ready mag-forgive. Diba? So, ilang mag-asawa, hindi dapat nadamay ang mga anak kung nagpatawaran sila. Nagkamali ang asawa, ang babae, gumanti ang lalaki, o vice versa. Madalas nagkamali ba lalaki, willing humingi ng tawad, ayaw tanggapin ng babae. Okay? Or worse, nag-asawa yung babae din ng iba. Kawawa yung anak. Tapos yung anak, pag nag-asawa, walang nakitang magandang model. Yun ang susundan. Diba? So sayang kung nagpatawaran, strong family sana. Alam nyo, love is sweeter the second time around after forgiveness. So that's the wonder of forgiveness. It takes faith to forgive. Kailangan mo ng Kristo para mapatawad. Halimbawa, asawa mo ang nagkasala sa'yo. It really requires faith na may Diyos. Mahihirapan mong kayanin na yung hindi ka na magkwekwento, yung bang hindi ka magiging historian, yung tuwing meron na namang parang mauulit na naman, ibabalik mo yung dati, ipupukol, isasampal mo ulit sa kanya yung dati niyang ginawa. No, it takes faith to really pretend na nakalimutan mo na yon. Pretend because hindi mo naman makalimutan dahil hindi ka naman may diferensya sa isip, di ba? Okay? Forgive. Kailangan nating magpatawad. Kasi habang nabubuhay tayo, sigurado ang mga mahal natin sa buhay magkakamali. Kasi tao man tayo. And the solution is to forgive. And etong isang sure, magkakamali din tayo. People will commit mistakes. Sometimes they know, sometimes they don't. Okay? Sometimes they admit it. Most of the times they won't. Because according to the Bible, we are always right in our own sight. Sa Proverbs 16, tama tayo lagi sa pananaw natin. Mali lagi yung ibang tao sa pananaw natin. Sometimes, yung sin was really committed. Most of the times, the sin is not committed. It's just our perception nung na-offend. Minsan, madalas, hindi alam nung tao na nagkasala siya o nagkamali siya na talaga namang wala. Ang pinagkaiba lang is yung difference ng culture, difference ng upbringing. Halimbawa sa mag-asawa, common. Magkaiba yung upbringing ng lalaki at saka babae. Magkaiba yung mga paniniwala ng bawat pamilya. Nagkakasakitan sila. Halimbawa, yung pananaw sa pera. Kaya importante yung meron tayong mentors, merong gumagabay sa atin, meron tayong na pinagkakatiwalaan na pwede sa ating mag-advise ng diretsyo. Yun yung importante ng discipleship. So, ini-invite ko lahat ng first-timer, connect to us, enter into discipleship. And you will know na how beautiful it is. So, iniimbitahan ko lahat, release forgiveness. And also, as far as asking forgiveness is concerned, it is so important. Another strong action of faith is the other side of pendulum, asking for forgiveness. Maraming relasyon na dapat masasave kung ang isang tao marunong humingi ng patawad. Madalas mahirap humingi ng patawad kapag ka ikaw yung nasa authority, tapos ang hihingan mong patawad mas mababa sa iyo sa tingin mo. Lalo na tayong mga lalaki, di ba? Common sa atin yung sobra yung pride sa atin. Hindi tayo makahingi ng patawad. Nasubukan mo na ba na humingi ka ng tawad sa asawa mo? Babae, no? Lalaki ka, hingi ka ng tawad sa asawa mo. Lalong-lalo na kung sa palagay mo tama ka, pero manghihingi ka ng sincere apology or ask ng forgiveness. At mangangako ka pa na hindi ka na uulit. Ang hirap, di ba? Yung
Kumbinsido ka na siya ang may kasalanan, ikaw wala, tapos hihingi ka ng patawad. Mahirap yan. But for the sake of your marriage, hihingi ka. Nasubukan mo na ba yan? Kung nasubok mo na ilang beses, willing ka bang gawin yan ulit? Just for the sake of saving your marriage or your relationship. What about ikaw yung tatay, hihingi ka ng paumanhin or apology or forgiveness sa anak mo? Maraming mga pamilya sira dahil nasaktan ng tatay ang anak. Yung physical na sakit, pwedeng mawala yung palo. Pero yung pain ng salita, yung action, yun ang hirap mawala kung hindi magha-humble down ang tatay. Ako ini-invite ko ang lahat sa atin, lalo na tayong mga magulang, ang pinaka-importanteng relasyon, physical, na meron tayo dito sa mundo. Una, yung relasyon natin sa asawa natin. Pangalawa, ang relasyon natin sa mga anak natin. Pangatlo, yung relasyon natin sa community natin, sa pamilya, extended family. So, maaayos yan kung tayong mga lalaki ay matututong mag-humble down. Ito ang pinakamaganda, no? Pag humingi ka ng patawad sa mga anak mo, kung lalaki ka, sasabihin mong hindi ka nagkasala sa mga anak mo, hindi ako maniwala. Sigurado, nasaktan mo one time or a lot of times yung anak mo. Ayaw lang nating tanggapin. Pero, tignan nyo to. Hindi ako makakapagsalita ng ganito kung hindi nangyari sa akin. Pero ang sineshare ko yung beautiful thing na nangyari after asking for forgiveness. Kasi mali ka eh. Ang hirap humingi ng patawad minsan dahil tatay ka, may karapatan ka, siya anak lang. So, ang hirap humingi ng tawad pero we must do it. Ang hirap kasi kailangan mong lunukin ang pride mo. Pero importante ba ang pride kesa sa pamilya? Ako pangarap ko na magkaroon ako ng isang napakagandang relasyon sa aking mga anak. Pero tayo ay tao, magkakamali tayo. So pag nagkamali tayo, ano dapat natin gawin? Nagawa na yung pagkakamali. Huwag na lang ulitin. Correct. Pero iba pa rin yung humingi ka ng patawad. Kasi it will close. It will seal the wound. Pero magulat ka. Bakit? Kasi ang anak ang bilis magpatawad. Hindi katulad natin ba? Ang sabi nga ni John Maxwell, the failure falls always on a leader. Pag nag-fall ang family, it always fall on the leader. Pag nag-fail ang isang member, it always fall on the leader. Diba? Responsibilidad natin. Pag tayo'y nanghingi ng patawad sa ating anak, ako, nangyari sa akin yan. Hingi ka ng forgiveness, 4-year-old na anak mo. O kaya, teenager, hingi ka ng, just lately, hingi akong patawad sa anak ko. Pero alam mong nangyari, ang bilis lang nila magpatawad. Maintindihan nila ka. Saka hindi ka mabababa. Tatay ka pa rin nila. At ang pinakamaganda ito, natuturuan mo sila na magpatawad. At natuturuan mo silang humingi rin ng tawad. Pag sila naman ang nagkamali, very quick, lalapit sila. No hesitation. They will ask for forgiveness. And dahil alam nila ang expected na ikaw ay magpapatawad. It requires faith to release forgiveness and ask for forgiveness. Ito ang invitation ko sa lahat ng mga tatay, lahat ng mga nanay, kasama na yung mga anak o yung mga mag-asawa. Bakit hindi natin samantalahin itong araw na to? Huwag nating hayaang matapos tong araw na to nang hindi tayo nagpatawad. I-ready natin yung heart natin na tayo ay magpatawad. Ang nagpatawad, wala nang sisihan, wala nang balikan pa ng history. Ini-invite ko kayong lahat, tayong lahat, yung mga tao na nagkasala sa atin, pinagkasalaan natin, hingi tayo ng patawad. At paghingi natin ng patawad, ipangako natin sa sarili natin,
babawi tayo. We will restore yung nawala. Kung ano yung na-miss, we will make up for it. Papakita natin na tayo talaga ay nagsisisi. Tingnan nyo kung anong mangyayari. Mark 11:24, magbubukas yung pinto para sa blessing ni Lord. So let's pray. Almighty Father God, thank you so much, O God, today for your message. Lord, may you give us the heart to forgive and release forgiveness. Allow us, O God, to increase our faith by practicing this asking and giving of forgiveness. Thank you so much, O God, for the message, O God. We praise you, we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Ito po yung tandaan niyo po. You are blessed and you are blessed to be a blessing. See you next Sunday, Part 8, Faith Series. See you. I hope that we receive our portion of God's Word today and that we may apply it in our daily lives. We might be facing a situation in our life right now, but I strongly believe that God is already working on us individually. Some of us might have issues in their finances, but I know that God never fails to continuously provide us, maybe not according to what we want, but surely it's according to what we need. Actually, we don't deserve it, but that's how God expresses His love towards His people. And that alone should be one of the reasons why we should give our thanksgiving to the Lord through our finances. As said in Proverbs 3:9-10, give honor to the Lord with all your wealth and with the first fruit of all your increase, so that your storehouses may be full of grain and your vessels overflowing with new wine. You know, the moment you give, you are opening the channel of God's blessing to flow over your life, but also towards your family and the people around you. So right now, let us offer our thanksgiving to the Lord through our finances. And together, as we bring in today's tithes and offering and over and above giving, we are believing the Lord for a supernatural release of God's favor over every area of our lives, jobs and better jobs, checks in the mail, inheritances, secure investments, scholarships, creative ideas, finding money, healing for a spirit, soul, and body, deliverance to the captive, salvation to the lost, and outpouring of the Holy Spirit. And right now, we will declare this. We are blessed, and we will be a blessing to others. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you, everyone. God loves a cheerful giver. That is why we should have faith. If it is your first time to join us in our I Celebrate, comment down below, First Timer ako. If you want to connect with us, comment BBC Connect. If you have any prayer requests, you could send us a private message so we could pray for you. Thanks for watching. God bless you.